Secretary Gibo, narito po ang unang tanong. Sa Amerika, naging problema ni McCain si Bush. Hanggang dumating sa puntong sinabi niya, I'm not Bush. Ramdam mo na ba ang epekto ng pagiging loyal mo at administration candidate ni Pangulo Arroyo? At darating ba panahon, sasabihin mo rin na, I'm not Gloria? Well, ako sinasabi ko, hindi naman ako ibang tao. Hindi lang naman kay President Arroyo yan. Kaya sa ibang mga tao na palagay ko medyo identified din ako, pare-pareho yan. May sarili akong pag-iisip, may sarili akong mga pananaw, at kaya rin naman ako umalis din sa isang partido namin kasi I like to do things my way. Ang sabi nila, galing at talino. Meron naman talaga nun si Gibo Teodoro. Pero may isang congressman ang sabi, parang yung galing at talino na yon, bagsak ka dahil ang napili mong partido sabi niya, quote-unquote, party of thieves. Ano yung opinion niyo dito? Alam nyo, yan ang problema din sa bansa natin ngayon. Kailangan talaga may genuine reconciliation and harmony. Put things not aside, pero may mga bagay na kailangan hindi matigil, katulad ng governance ng bansa. Ang bigotry at saka stereotyping ay napakatinding sakit ng Pilipinas at kailangan natin gamutin yon. Kasi partido, pupunta sa Ilocano, Bisaya, balang araw, relihiyon na ng pagbabasehan. Walang pagsasama-samang pagkakaisa. May dahilan ba o bagay na magiging trigger ng desisyon mo na finally bumitaw o pumalas kay Pangulong Arroyo? Hindi naman ako bibitaw o kakalas, pero kung may specific issue na kailangan ng desisyon ko, aking gagawin ng desisyon na yan sa sarili kong mga pananaw at sarili kong pag-aaral kung ano makabubuti para sa lahat. Ang administrasyon sinasabing super laking political machinery talaga. Bentay ba yun sa inyo? At pangalawang tanong na medyo kakaiba yata dito, may loyalty kayo kay Pangulong Arroyo pero hanggang ngayon hindi siya nakikita sa mga kampanya niyo. Umiiwas posoy ba siya na madikit kayo sa kanya kahit kayo yung nagsasabi? Una, malaki naman bentahe may local network ka. Kahit percentage lang na yan ay talaga magseryoso, malaking bentahe. So, advantage yun sa scope and coverage ng iyong kampanya sa bawat sulok ng bansa. No? Pangalawa, yung hindi pagsama ng ating Pangulo, palagay ko, konsiderasyon na rin niya sa akin na ayaw na makaagaw eksena. Kasi ako ang kandidato na kailangan ibenta sa mga kababayan. Pag nandun pa siya, logistically, medyo mahirap na nga i-prepare yun kasi Pangulo siya. Pangalawa, yung attention ng crowd or attention ng audience, mahahati pa. Anong masasabi niyo na si Manny Villar daw ang tunay na manok ni Pangulong Arroyo? Howie, sa tingin ko, yan chismis, political chismis season naman. Pero bagamat ganun, ang pananaw ko dito ay maliwanag sa aking sarili. Ako ang standard bearer ng Lakas Kampi CND. Kahit ano man ang mangyari, nasa sa akin na at sa mga naniniwala sa akin na ipanalo ako. Huwag ka dapat umasa sa iisang paksyon, isang bagay, o whatnot. No? Kailangan mensahe mo ang magpapanalo sa iyo at the end of the day. Okay, sa iba't ibang political survey, medyo parang hindi ka pa rin nagdo-double figure. Pero sa mga political debate, presidential forum, lagi ikaw naman ang nangunguna pag tinanong yung mga audience. Meron mga estratehiya para mabaliktad yung ganitong perception, di ba? Mas malawak ang exposure, personal exposure sa ating mga kababayan ng ating gustong remedyohan kasi regulated nga yung ads, no? So talagang kailangan lang mobility sa buong bansa at strategically design kung saan ka mag-a-appear, kung ano mga fora ang papasukan mo. Bakit niyo ba iniwan yung NPC, yung inyong unang partido? At ano naman yung kasulukuyang relationship ninyo ng founder ng NPC, si Mr. Danting Cojuangco? Well, sa akin, nagsilbi ako kay Pangulong Arroyo bilang Defense Secretary. Hindi naman ako pwedeng may political loyalties sa iba. Ngayon, bagong pasok ako sa Lakas Kampi, wala akong padrino. Tapos akong napili na standard bearer. Malaking achievement yun kasi more than familiar relationships, nirealize siguro ng mga kapartido ko na merong laman ang aking sarili. No? So fulfillment din sa akin yon.
Ngayon, yung relationship, syempre, lumabas na nga sa dyaryo, medyo strained, pero wala naman nanggagaling sa akin. No? Personal na usapin sa pamilya yon, hindi dapat ito mahalo sa usaping pambansa. Pero masakit ba yun para sa inyo? Yung mga naririnig nyo na nanggagaling sa mga miyembro ng extended Mismo sa family may nyo? bahay. Sa akin, Hawi, no, kasi bilang abogado, kaya kong i-control ang mga emosyon ko. Sa akin, focus lang ako sa national issues, national interest. Pero yung hungkyahin si Miss Gretchen, kawang ko asawa ni Dandy, nagsabi na anyone but Gibo ang iboboto nila. Ang kasagutan ko dyan, Malo, ang usaping pampamilya, hindi dapat maging bahagi ng national agenda. Bansa ang pinag-uusapan natin, hindi isang pamilya. At national governance ang pinag-uusapan. So, dapat ang issues na batayan ay ang issues of platform governance and track record as a public servant. Pero para kung ipako natin, ano ba yung naging pag-aalitan ninyo? Usaping pera ba to? Loyalty? Personal relations? Kasi yun ang hindi Juan malinaw Maluc, galit sa inyo. Yan usaping pamilya na lang. Usaping pamilya na lang. Ako, nakafocus ako sa partido ko, sa platform ko, at sa agenda ko. Pero kay Danding mismo, naging personal yung paalam mo, hindi ka may tuturing na ingrato o walang utang na loob sa Palagay ko, nanilbihan ako sa aking partido, Arnold, ng lubos-lubos. Pati ang personal ko na pag-develop sa politika nung nasa partido ako na yan, na-sacrifice ko. Walang masasabi ang partido na yan na mas may kinuha ako kaysa sa ibinigay ko sa partido. Lalo-lalo na makasamahan ko sa Kongreso na pinaglaban ko ang interes nila bago ang aking sarili. Sino si Danding Kawang ko sa buhay niyo? Malaki siyang impluensya sa buhay ko naturally. No? Siya ang nagpatakbo sa akin bilang congressman at syempre may political stewardship dyan. Ano bang relasyon niyo, sir? Magkahalos anak at ama? Ganun ba kalapit ang inyong damdamin sa isa't isa? Ako ay nag-iabogado rin niya. So, very, very privileged yung relationship in terms of attorney-client. Sa Coco Levy case? Among others. Principally yun, nung ako yung nagtatrabaho kay Attorney Estelito Mendoza. So, ibang dimensyon. Pero ang popular knowledge ay isang bagay. So, dun ko nakita ang aking role as an attorney. At bilang panghuling katanungan, Secretary, bakit ikaw ang dapat ibotong kandidato? Lagi kong kasagutan, Arnold, this has been the most information-driven election that I have seen. Lahat ng kasagutan namin sa Katugunan nandiyan na. Lahat ng record namin ay nandiyan na. Ang taong bayan, kailangan hindi lang makinig, kailangan magsiyasat ng mabuti at use as an objective criteria as possible, mayaman man o mahirap, para sa makabuluhang partisipasyon. Silang bahalang humusga kung anong meron ako na wala yung iba at desisyon nila ang manghihirap. Secretary, maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat, Secretary. Malu. Salamat, Salamat. Howie. Salamat, Igan.